Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Katiits mula dyan sa Luzon, Visayas and Mindanao, dyan sa Zamboanga at dyan sa labas po ng bansa sa Mexico. Viva Mexico, Viva Zamboanga. Muchas gracias Zamboanga, muchas gracias Mexico. Bago pala ako mag-decode po, mayroon pong pinadala po through Facebook page ng ating katiits, isa pong magandang treasure marker at ito po isang head markers po at ito hindi natin malaman kung anong para siyang head markers po ang kanyang pinadala pong treasure sign mga katiits. So mamaya po ate pong tulungan po sa pagpadikod at pag-analisa po mga katiits. Ako po muna ay nagpapasalamat sa ating mga subscriber na walang sawang nanonood at mga ating supporter. Yan po. Maraming salamat po sa inyo sa pagtulong po, sa pagsuporta po. Bagamat ito'y bago pa lamang po, isang nag-umpisa pa lang po sa aking pag-YouTube channel po. Yung aking palang tema po sa YouTube channel ay more on decoding and analyzing katiits. So, thank you so much sa pagtitiwala, sa pagdecode, sa pag-analisa ng aking channel po mga katiits. Yan po. At excuse me. Yung mga marami pong tatanong sa aking comment section po kung saan po pwedeng ipadala ang mga treasure sign, treasure markers, and treasure symbols po. Pwede po nyo ipadala po sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez. Yung aking profile po doon, naka-sunglasses po ko doon, naka-shade. So, piliin nyo po yung Alejandro Sanchez po dahil marami pong lumalabas po na Alejandro Sanchez na kapangalan po natin. Dahil ito yung Facebook, napakarami pong kapangalan po. So, i-add friend nyo ako mga katiits. Huwag nyo kalimutan i-add friend kasi nga yung iba nag-send na lang ng picture yung pala, hindi pala friend. Siyempre, hindi talaga papasok yun sa akin. So, add friend nyo man ako, Alejandro Sanchez, add friend nyo na sa kanya ipadala o isend yung mga treasure marker, sign, and symbols na inyo ngayon natatagpuan sa inyong mga lugar, mga katiits. So po, itong mga katiits, inulit ko, yung aking Facebook profile ay Alejandro Sanchez na nakasid po ako doon profile, nakasid po ako o naka-sunglass po ako doon mga katiits. So, ayan po, atin na pong ididikod po itong pinadala po natin ng pakagandang treasure marker katiits. So, ating katiits na ito'y nagpatulong po sa pagdikod at pag-analisa. So, ito po mga katiits ito pong binulugan ko mga katiits ay isang malaking na rin po ito mga katiits. Pwede natin masabing big boulder markers na ito mga katiits kasi medyo may kalakihan na itong stone marker na ito. So, huwag niyong kaligtaan sa mga katiits ay pwede niyong i-detect po yung mismong kabuhan po ng stone marker na ito. Pwede niyong i-detect po ng metal detector or gold locator mga katiits. Ayan po. At yung kabuhan po, pwede niyong pukpukin po ng maso. Maso, at alam niyo po, yung tunog solid at tunog ampaw. Pag sinabi tunog ampaw, posible po may rock enclosed item po yan. So madalas po, mayroong mga giveaways po yan. Minsan may mga gold bar po na nakakuha po ng mga katiits po natin. Mga jewelries, gold coins, gold silver, mga relics po. Valuable items na rin po ngayon yan mga katiits po yun. So huwag niyong kaligtaan po. Madalas po ay aking pinaalala sa mga katiits po natin na ito po may mga nasumpungan na mga treasure marker ay i-check nyo po mismo yung treasure marker na halimbawa kung saan pa yan sa mga big boulder rocks, sa mga old century tree, ay sa mga bato po ay pwede nyo pukpukin po ng maso. Alam niyo po ang tunog solid, tunog ampaw po mga katiits. Ibig sabihin pag ampaw, medyo maluwag po ang ilalim, posible po may rock enclosed item po yan mga katiits. So madalas po ay
hanap ng hanap pala tayo ng item, yung pala yung item pala nitong ating hinahanap ay nasa stone marker o nasa mismo sa kanyang marker mga katits, sa bato lang pala sa kung ano po yung kung saan naka-engrave na nakaguhit po yung mga sign, symbols mga katits. So ito po mga katits ay napansin ko po ay isa para siyang head o piece head markers po ito mga katits. At ito may kalakihan na po kaya po sinasabi ko ay isang big boulder markers na rin po ang maituturing nito katits. So yun po yung dalawang mata at mayroong ilong na ito po ay nakatingin po sa bandang in between po south and west. So mga katits, so pwede niyo pong i-distance po yung tatlong butas po. Pwede niyo i-distance po ng 1 meter each. Pwedeng 1 to 3 o hanggang 3 meters ang layo. Pwede niyo pong i-check po yung distansya po yung apat na eskinita, apat na kanto, north, south, west, and east. Katulad. So yun po, huwag niyong kaligtaan po. Mga 1 hanggang 3 meters po ang layo sa mula nito sa kinalalagyan ng bato nito. So 1 hanggang 3 meters po mga katiits po. Yan kasi kapag yung treasure sign, treasure markers na medyo may kalakihan na po mga katiits, madalas po yan mayroon yan counter sign o mayroong coordinated markers yan na mas malapit po sa kanya mga katits. Kaya itingnan po yung paligid, yung apat na kanto nito, mayroon niyang mga coordinated markers, mayroon niyan mga countersign markers. Kung ano po yung nakaguhit po dyan sa big boulder markers, ano po yung mga sign dyan na mayroon dyan, possibly po mayroon din po yung sa counter sign o coordinated markers po na di gaanong malayo at malapit lang po dito sa kanyang kinalalagyan po katits. Ito po mga katits ay isa pong malaki at isang legit, isang man-made po itong pagkagawa po ng treasure marker, isang head treasure marker mga katits. Yung nga po mga katits ay inyong i-detect po yung mismong itong head markers ng mga katits. Baka posible po mayroong rock enclosed item po yan katiits. So yun po ay isa po yan sa mga madalas po natin pinaalala po sa mga katiits po natin dahil nga posible po mayroong mga item po rock enclosed item po yan. So hindi na pala naglalayo o may mga giveaways po yan bago po yung mga big item po mga yun. Ito nga napapansin ko mga katiits, mayroon siyang para siyang may takip po sa bandang ulo niya. So ito po, i-check nyo po, pwede nyo pukpukin ng maso or baka yan ay ampaw po yung area na yan. So huwag nyo kaligtaan po mga katiits kasi nga pag mga big boulder markers na yan, kasi nga para ito yung malaki na rin po sa tingin ko, medyo may kalakihan na rin, kaya may tuturing po natin na isang big boulder markers na rin po. Yan, parang naka-osli po, para siyang may takip. Pwede nyo pong i-detect po ng metal detector or gold locator or pwede nyo pukpukin yan ng maso. Baka yan ay ampaw. Alam nyo pong tunog solid at tunog ampaw. Sabi sabihin pag ampaw, ito ay maluwag ang loob. Posible po mayroon yan rock enclosed item. So madalas po, minsan po pag tulad niya may kalakihan po itong bato nito, kung ganyang kalaki po yung bandang sa bandang ulo niya, posibleng may mga big buyable items po yan. Pwede po mga ilang gold bars po yan. Pwede how many jewelries yan or mga relics na yan or mga gold coins or silver coins mga katits. So, huwag yung kaligtaan po mga katits. Isa po mga katits, ito po sa bandang in between naman south and east. So, mayroon yung mata na nakasipat po, na nakatingin po dito banda po sa kanyang area portion po ng south, in between po south and east mga katiit. So yan, i-check nyo po. Baka mayroon po yung tinutukoy itong
tingin po niya at baka mayroon niyang coordinated markers or tinatawag na countersign markers. Kasi kapag malaki na po yung mga stone markers po, mayroon po yung mga countersign, mayroon po yan coordinated markers po yan na hindi galayuan niya at ito'y malapit lang sa kanyang kinaroroonan. Pwede pong 1 hanggang 3 hanggang 5 meters po ang distansya po. I-check nyo po yung in between po south and east kasi nga mayroon po siyang tinitingnan na sa kanyang area. So, huwag niyong kaligtaan po yung 4 na sulok, 4 na kanto po, north, south, west, and east po mga katits. So, i-check niyo po, sabi ko nga, kapag may kalakihan na po yung stone marker ay mayroon niyang kaakibat at mayroon talaga yan na counter marker saan o tinatawag na coordinated marker sa paligid niya katiits. So, yun po, yung 4 na kanto, i-check nyo po ng metal detector or gold locator po. So, yung east, west, north, and south katiits. Yan po mga katiits ay ito ay ating ay hinimay-himay po. Sa pagdidikot po kasi hindi sinasabi po natin na ito ay talagang matutukoy natin, detect po natin yung kinaroroonan through encoding or through code decoding or through analyzing. So hindi talaga 101% po na ito ay ating nakikita po o na-reach po yung area po na tinutukoy po ng item po dito mga katiits. Iba pa rin po na mayroon po tayong treasure hunting equipment na nakakatulong po na mabilisan pong ma-detect po yung item. So, sa 1 meters hanggang 5 meters po, sa east, pwede nyo i-check po yan. As well as yan po sa kanyang opposite side. Sa west, pwede nyo po yung i-check po ng 1 meter hanggang 5 meters katiits. So, i-check nyo po yung isa pong nakaaraw po na sa bandang east niya mga katiits 1 hanggang 5 meters kasi nga itong sa gilid po ng east mga katiits ay mayroon siyang lupa. So ito napansin ko si isa nasa tabi po ng ilog po ito at itong stone marker ay nasa gilid po ng ilog at itong bandang west niya ay isa ng tubig. So mukhang malayo na doon at so nandyan po ang item nito ay nasa areang south at sa areang north at dito mismo sa east mga katiits. Yun po yung ate pong pinipintorya ngayon na madalas po ay nasa bandang lupa ang kanyang item po mga katiits. So mga katiits, sana po ay nasundan po ng ating katiits na nagpadala nito at yan po ay mga direction po, mga arrowhead. Sa decoding po kasi ay kung ano po yung nakikita po natin ng mga pinpointers, mga arrow, mga sign po na saan po nakatingin, saan po banda po yung area. Doon po tayo nagbabase po mga katiits. Not unless po na meron tayong metal detector or gold locator. At ito po ay kapag na-detect po, doon para po natin nakikita na minsan po ay baliktad po yung mga sign and markers po mga katiits. Okay po mga katiits, yung bago pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe at don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking mga video pang ipapalabas. Muli mga katiits, maraming salamat po sa panonood, sa walang sawang pagsubaybay. Thank you so much. God bless us always.